Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Good morning po sa lahat po ng mga kasama natin dito sa Messenger. Thank God because panibagong umaga na naman ito. Salamat sa Kanya dahil binigyan niya tayo ng maayos na tulog at nagising din tayo. Nataglay pa rin natin yung kalakasan at kasiglahan na galing sa ating Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, ay shout out muna po sa lahat po ng ating mga naka-subscribe sa ating pong YouTube channel po. Sana po ay patuloy kayong mabless sa lahat po ng mga gawain dito sa CDCM Reunited. At doon naman po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe na po ang aming pong YouTube channel, ang CDCM Reunited, The Enlightened One, at paki-follow na rin po ang aming pong Facebook page. At yun naman po sa atin pong pag-uumpisa, akin na pong tinatawagan si Sister Gemaline upang pangunahan tayo sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Go ahead, Sister Gemaline. Be
Okay, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat, Sister Jamaril, sa napakagandang awitin na iyong inawit sa umagang ito. Okay, hindamhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, we praise you, Lord. We worship you. Maraming salamat po muli, Lord, sa panibagong umagang ito, sa panibagong araw na binigay mo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, dahil nagising kami, nataglayin namin yung kalakasan, taglayin namin yung gabay ng iyong banal na spirito. Salamat, Lord, sa buong magdamag na pinaranas mo po sa amin ng iyong pagbabantay, ang iyong pag-iingat, O Lord. At Lord, kung ano man po yung mga nagagawa namin, hindi po nagiging kalugod-lugod sa iyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng mga nagawa namin na hindi na ayon sa iyong kalooban. Nawa, Lord God, kung ano man po yung mga distraction sa aming isipan, alisin mo nga po ito, Lord. Nawa ang salita mo lamang ang siyang matanim sa aming puso at isipan. At tulungan mo rin kami, Lord, na maunawaan po namin kung ano man yung mensahe mo sa umagang ito. Kaya din, Lord, ang tagapagsalita na gagamitin mo po, i-lead mo nga po siya ng iyong banal na spirito upang ma-deliver po niya ang iyong mga salita, O Lord. Inanyayahan namin, Lord, ang iyong banal na spirito sa aming kalagitnaan na pangunahan po kami sa gawain pong ito hanggang sa matapos po ang amin pong devotion. Maraming salamat, Lord God, sa iyo pong lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. At ngayon naman po ay ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating pong mga puso at isipan. Tayo po ay kakain muli ng pagkain spiritual sa umagang ito. Kung pinapakain po natin ang ating katawan, dapat din naman po ay pakainin natin ang ating kaluluwa sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na ihatid po sa atin ng ating speaker na si Brother Joseph Agnan. Muli isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Maraming salamat sa Diyos na buhay pagkat binigyan na naman tayo ng isang umaga na may bagong pag-asa, bagong kalakasan to face all challenges into our life. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon pagkat siya ay napakabuti at walang hanggang ang kanyang pag-ibig. At sa oras na ito ay nandito po tayo upang muli nating ating pagmuni-munihan or ating pagnilay-nilayan ang kanyang salita sa umagang ito. Nang ating pag-uusapan sa umagang pong ito ay ang Proverbs chapter 12 verse 1. Proverbs chapter 12 verse 1, whoever loves discipline, loves knowledge, but he who hates correction. Manalangin tayo. Thank you, Lord, for the new day, new life that you have given to us. Muli, nandito kami upang magnilay-nilay ng iyong salita. Hayaan mo na maging kalakasan ng aming espiritual na pamumuhay ang mga salita mong ito. At paalalahanan kami sa aming mga nakalimutan na mga aral na aming mga natutunan noon. Lord, help us to become more knowledgeable into your word. Ang iyong servant na gagamitin sa umagang ito ay iyo pong i-control ang kaisipan, ang labi, at ikaw mismo ang magsalita sa puso ng bawat isa sa amin. Hayaan mo na mas lalo namin maintindihan ang iyong mga salita. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates correction, he is stupid. Ilang beses ka na ba na pinagsabihan ng kaibigan mo? Ilang beses ka na ba na pinagsabihan ng mga magulang mo? Ilang beses ka na ba na pinagsabihan ng mga pastors, pari, o anumang minister sa mga kinakabilangan mong church? Ilang beses na? Umaabot ba sa 2, 3, o mas marami pa? Sinusunod mo ba ito? Sinusunod mo ba ito? Natututo ka tumatanggap ng iyong mga kamalian o ikaw yung tao na iniiwasan ang mga kamalian na yan?
Ikaw ba yung tao na kung kinorek ka ay taos puso mong tinatanggap pero hindi mo naman ginagawa? Or ikaw yung tao na ang sakit sa iyo natanggapin yung pagkakamali mo pero iyong pinapakinggan at iyong ginagawa yung correction sa iyo? Sa buhay natin mga kapatid, we need a someone who must correct yung pag-uugali, yung pag mag-correct sa atin. Madami. Sa dito pa lang sa New Testament, maraming kinorek si Jesus Christ ng mga tao. Marami siyang kinorek sa kanilang pag-a-apply sa mga bilin ng Diyos sa kanilang buhay. Tulad na lang yung Sabat. Pinagalitan siya or kinon siya kasi may naggamot siya sa Sabat. Bawal gumawa nga ng any trabaho sa Sabat. Yun ang sabi ng law sa pagkaintindi ng mga Jewish that time, na time ni Jesus Christ. But ano bang sabi, ano yung kinorek ni Kristo about dito? Ang sabi niya, bakit? Kung malaglag ba ang anak mo or malaglag ba ang iyong yung kalabaw or yung mga alaga mo sa isang balon, araw ng linggo, haayahan ba na natin ton na nandun na lang na nalaglag? Or pupuntahan natin at ating kukunin? Mga kapatid, doon pa lang na correction is maraming nasaktan. Na parang ang alam nila, nilalapastangan ang mga kaalaman nila. No? Ano pa yung kinorek ni Jesus Christ? Pinasok niya ang templo, pinagsahampas ang mga alagang hayop doon, pinalabas. Yung mga mesa na may money changer, pinagtutumba. Kind of correction. Nasabi niya, bakit nyo ginagawang palengke ang bahay ng aking ama? Ang bahay ng aking ama ay panambahan. Bakit ngayon ay nagiging bahay ng magnanakaw? No? Ano nangyari? Sinama uli ng loob ng mga namumuno doon. Mas alam nila yon kasi alam nila na ang templong yun ay holy. It is holy. Pero bakit gano'n? Ginawa nilang tindahan. Ginawa nilang money changer. Ginawa nilang ano-anong nandun sa templo. Nirumihan nilang templo. Alam nila na ang templong yun ay para kay Yahweh. Para sa kanilang Diyos. Para sa ating Diyos. Bakit nila ginawang bintahan, ginawa nilang market yung templo? Kaya galit na galit ang si Kristo. So, dito natin makikita mga kapatid yung isang bagay na kung minsan, kung kinokorek ka, ang hirap tanggapin ang pagkakamali. Ang hirap, masakit na tanggapin na nagkamali ka. Masakit tanggapin na ikaw ay nagkamali. No? Kasi tayong mga tao, ang nais natin, dapat tayo ang correct. Palaging tayo ang tama. Dapat tayo ang pinapanigan ng lahat. Mas lalo kung kilala kang tao. Merong ego sa'yo na, sikat ako tapos ganito nga lang. May isang tao na nagko-correct sa akin. Ganyan ang politiko eh. Kung kukorekin siya ng isang civilian lang, galit na galit siya. Anong alam mo? Ayan. Yung mga may pinag-aralan, matataas talaga yung mga pinag-aralan, yung mga degree holder, mga law, mga doctors. Yun. Kahit mali sila, hindi nila tanggap ang kamalian na yan. Anong alam mo? Ano? Mas magaling ka ba sa akin? Mga matatanda nga eh. Ano yung kasabihan ng matatanda?
Na kahit mali na sila, dahil may ego sila, sabi nila, mas marami pa akong ininom na tubig sa'yo. Mas marami pa akong ininom na, mas marami akong kinain na kanin sa'yo. Di ba? Mas marami akong kinain na kanin sa'yo. Kaya huwag kang magmagaling. Papunta ka pa lang, pauwi na ako. Ganun, di ba? Kahit, oo nga naman. Dapat hindi kailangan natin isa ng i-respect, di ba? Pero, mali nga sila eh. Mali nga sila. Pero dahil nga sa ego na mas matanda sila at kinukorek sila ng mas bata sa kanila, ayon lang tanggapin. Di ba? Mas lalo yung mga bisyo. Yung mismong tatay mo, kinukorek mo. Tatay, huwag kang inom na ganito. Mawan. Hay nako. Tagal na ako dito sa mundo. Tagal na sana akong nawala kung kan. Mga ganun, di ba? Ang hirap na isipin na tayo mga mas mababa or tayo mas mga bata. Kung minsan, kung tayo magkokorek, tayo ang mali. Pero kung sila magkokorek, kahit mali sila ang tama. So, ang tao na ganito is, sabi nga sa kanyang salita, whoever loves discipline loves knowledge, but who hates correction is stupid. No? Masakit sa pakinggan sa Tagalog, mangmang. Isang mangmang ang tao na ayaw magpakorek. Sabi nga doon sa mga nakaraan nating pinag-usapan, lahat-lahat tayo ay may mga kanya-kanyang kalakasan. Lahat-lahat tayo ay mayroon tayong kanya-kanyang talento, kanya-kanyang kakayahan na pwede nating ibahagi sa ibang kakayahan. Na kung magkaisa yung kakayahan na yan ay maging mas malakas at mas maging mapansin ng ating Panginoon. So, dito natin makikita na napakakwan yung ganitong pangyayari sa buhay natin. Correction is yung correction is very ang hirap na tanggapin sa mga buhay natin. Ang hirap na kung minsan mas mataas ka, ang hirap na kinukorek ka lang ng mas mababa sa'yo. Na kahit naman ikaw talaga ang mali. O, di ba? So, anong sabi ng salita ng Diyos? Mangmang ang ganitong tao. Hindi sila talaga matalino. Wala sila talagang alam. Kasi mas kinukuha nila yung mas pinipili nila ang nagiging pinipili nila kung anong mas alam nila na kahit mali naman. So, isa lang naman ang nais ng Diyos Makinig ka sa correction. If you love this knowledge, kung talagang may alam ka, nakikinig ka ng correction ng iba. Mas mababa man yan o hindi. Kung kinorek ka, pag-aralan mo sa sarili mo. Tama ba ang sinabi ng kapatid na ito? Tama ba ang kanyang sinambit sa akin? So, maraming beses na nangyayari sa mga masayista yan Mas lalo sa mga sa doktor ng medisina, sa mga medic, yung mga hindi herbal doctors yung mga doktor na synthetic, nagkakaroon ng bangayan dyan kasi siyempre ang mga masayista more in ang mga frozen shoulder na ganito is dapat nami-maintain sa masahe, nami-maintain sa ganito. Ang mga doktor naman sabi nila, hindi dapat yan opera kasi ang ugat ganito ganyan, di ba? Opera ang nirekomenda. Tayo mga masahista ang nirekomenda natin. Tuloy-tuloy na masahe. Nagbabangayan. Nagbabangayan sa kaalaman. Pero hindi naman dapat yun Hindi naman dapat magbangayan, kailangan magbangayan Pwede namang magtulungan sa isang purpose. Magpagaling. Hindi sabihin ng doktor sana, magpahilot ka muna. Tignan mo kung medyo kung talangkan, titignan natin sa x-ray. At kung talagang meron kang bali o ganito, may punit talaga yung tissue. Diyan na tayo gagalaw ng
operation. Ganun sana, di ba? Pero dahil nga sa intelligence ng bawat isa, nagbabangayan yung dalawang panig. Pero sa akin na personal or my own personal na mga karanasan in 15 years na nagmamasaya ko, no? Dami akong nirekomendahan na sabi ko, kung kanyan, fracture or ano man, we need x-ray muna. We need para makita natin kung may talagang kwan. Kasi ang kwan namin, forte namin is muscle. Yung isosoften namin itong mga muscle para makagalaw kayo ng mabuti at matanggal itong mga kasakit. Pero kung meron kayong bali, mas lalo sa buto, we need a x-ray. Ganun ang sinasabi ko. I'm recommending still yung medical na pumaraan ng mga doktor. Kasi talaga naman na mas kwan yung mga gamit nila. Mas high-tech yung mga gamit nila. Mas nakikita nila yung loob ng katawan. Sa ating mga masayista, muscle ang ating kan. Doon tayo sa mga muscles Mga points. Di ba? Pero sa kanila, nasa kanila yung talagang nakikita na yung loob kung ano ang mga nakikita nila doon. Di ba? So, more high-tech sila. Pero, sana magkaroon ng pagkakaisa sa idea. Suportahan sa trabaho ng bawat isa. Di ba? Kung nagkaroon ng rekomendahan ng bawat isa, mas maunlad ang buhay ng masayista at mga doktor. Walang bangayan. Sabi ko nga, may kakayahan tayo na hindi kakaya ng iba. May kakayahan ng iba na hindi natin kakayahan. Kaya yung chiropractic, sabi niya, kailangan yung pagpapalagutok, yun ang pinakamainam na ginagawa. Pero yung mga massage therapist, yung mga reflexologist, ang sinasabi ng mga points and muscles ang dapat na sinusoften dyan. Di ba? Pero, yun nga, no? Kung magkaisa lang sana yan, magturuan ng intelligence ng bawat isa, maging mas maganda ang kalalabasan ng ating mga gawa. So, dito natin makikita na ang hirap talaga kung minsan yung correction sa bawat isa. Ang hirap tanggapin, pero kung ikaw yung talagang tao na maluwag ang kaisipan, hindi maluwag yung tornilyo ng utak, kung ikaw yung tao na maluwag ang kaisipan, ay matatanggap mo ang mga correction sa'yo. Matatanggap mo ang isang bagay na dapat mong tanggapin sa buhay mo. Kasi yun ang ninais ng Diyos, magkaroon ng pagkakaisa na hindi nagbabangayan. So if we love discipline, we love knowledge. But he who hates correction is stupid. Kung talagang ang nais mo ay magkaroon ng knowledge sa iyong buhay, you need a discipline, you need yung tamang pagkaintindi sa mga bagay-bagay. No? Discipline sa pag-uunawa ng lahat na masabi mo sa sarili mo, hindi lang ako ang may alam dito. May iba ring kaalaman na dapat ko ring malaman. Kasi tayo, dapat magkaisa ang mga kaalaman natin para magkaroon ng pagkakaisa ang ating mga kakayahan. Sana ay sa ating pagtatapos, maintindihan natin at maunawaan natin na kung may mag-correct sa'yo sa iyong mga maling ginawa, masakit man sa iyong kalooban, masakit man sa iyong damdamin, sana ito ay iyong itama. Kung nakita mo talagang mali ka, it's better na huwag ka nang sumagot actually. Tanggapin mo yung mali mo and itama mo ang dapat mong itama sa buhay mo. Sino man ang nag-correct sa'yo, simpleng tao man lang yan at mas may pinag-aralan ka, kung nakita mong, mali talaga ako, dapat itama mo yan. Kahit siya sa mismong simpleng paglalaro ng chess, may sinabi na idea yung
mas advanced ka sa kaalaman ng chess, pero yung nagsabi sa iyo, dapat ganito yung ginawa mo. Dahil mas may alam ka, yung nagsabi sa iyo is mababa yung ranking. Sabi mo, ano bang alam mo? Alam ko ganun. Alibay ng iba sa chess. Kung dahil hindi nila nakita yun, nagkamilis, tapos tinama sila yung mas mababa yung ranking sa kanila. Ang alibay nila, oo nga alam ko hindi ko lang nakita yun ganun. Hindi lang matanggap na kinokorek sila ng mas mababa sa kanila. Di ba? May ganun. So, dito natin makikita yung buhay natin na dapat sa buhay natin, we need a correction. We need a pagtanggap, acceptance of correction sa buhay natin. At ano ang discipline na sinasabi ni Lord? To discipline is do what is right. To do yung tama. Masakit man natanggapin na kinorek ka. Masakit man na yung may natamaan man yung ego mo. Pero dapat gawin mo ang nararapat. Gawin mo kung anong kinorek sa'yo. And I tell you, we will become better and better and better. Until it will become best. Diyan nag-uumpisa ang mga magagaling ngayon na atleta. Nag-umpisa sila sa pagkokorek, pagtatama, tama. Pagsasabi-sabi sa kanila kahit ang alam nila, alam na namin to. Pero dahil sa meron silang pagtanggap sa kanilang mga mali, meron silang pangunawa na dapat nilang itama ang kanilang mga mali, naging better and better and better sila ngayon, naging best sila. Diba? Kung alam nyo yung sa PBA, nanonood ba kayo? Junmar Fajardo? Nagdaan naman sa wala Hindi naman ganun kalakas na player. Diba? Siya ay isang madaling itulak na player. Madaling tinatakbuhan lang ng mga kalaban. Pero ano siya ngayon? 9-time MVP sa PBA. Diba? Ganun yun. Kasi nakinig siya ng nakinig. Pinag-aralan niya ng mabuti ang mga tinuturo sa kanya ng mga coaches. Itinik-in niya at hindi sumama yung kanyang loob sa mga tinuturo sa kanya. Kahit nga ngayong 9-time MVP na siya, nakikinig pa rin siya sa mga correction. Diba? Kasi, ganun dapat tayo If we want to become more, better and better and better to our career, we need to accept correction into our life. So, mga estudyante, mga workers, o ano paman, ang iyong career, sa iyong buhay, kung nakarinig ka ng correction, you need to take in and to do what is right. No? Alam mo naman, kaya binigyan tayo ng Lord ng karunungan. Meron sa atin yung karunungan, hinayaan niya na. Ano nga yung Rod? Nangyari na. Nakain na yung prutas na nagbibigay ng kaalaman ng masama at mabuti. Inilet go na. Pinarusahan lang yung mga tao. Pinaalis doon sa Garden of Eden. Ito na. Meron na tayo itong pinamana kahit naging sanhi ng kasalanan. Pero at least, ngayon meron na tayong kaalaman ng masama at hindi. Meron tayong free will na sinasabi. Kaya, ikaw nang nakakaalam kung yung bang kinorek sa'yo ay talaga namang mali o tama. I-take in mo, i-realize mo ang iyong sarili, kung marami kang nagawang mali sa buhay mo at kinorek ka, pero hanggang ngayon ay hindi mo tinatama dahil may ego ka na ayaw mong tanggapin na ikaw ay mali. Kapatid, umpisan mo nang tanggapin ang mali mong yan. And I tell you, you will become better, 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 and better. Maraming salamat sa ating lahat. At tayo ay dadako na sa ating prayer request or prayer concerns sa oras na ito. At syempre, tulad ng dati, ating pag-pray, yung mga prayer request kahapon, yung prayer request ni Brother Michael, prayer request ni
Sister Nika, patungkol sa kanyang mga friends, no? Prayer request ng ipahabol natin yung prayer request ngayon ni Sister Hazel, no? Pagpray natin na si Lord ang mag-bless sa kanya. Kung nabasa yung mga pinapasa ni Ata Nalin, siya po ay ma-operahan yata next week kasi na-detect yung bukol niya na mas lalong lumaki daw yung bukol, yung kwan ng tumor. So let's pray for her na nawa ang Diyos ang maggamot sa kanya, na maging successful kung ano man ang gagawing operation sa kanya. Ganon din, pagpray natin, siyempre yung ating birthday celebrant ngayon, mga sunod-sunod ang mga birthday celebrant natin. Pagpray natin si Sister Yvonne. Ayan. Iba rin yung prayer natin mamaya sa prayer meeting. Ayan. So, pagpray natin si Sister Yvonne, nawa ang Diyos ang mas lalong mag-bless sa kanyang buhay at gamitin siya sa kapurihan ng Panginoon. And yung mga ibang mga prayer concern pa natin. So, may karagdagan po bang prayer request sa umagang ito? Yun, may prayer request para ni Sister BBJ din. Pray natin din doon. So, may prayer request po ba ngayong karagdagan ngayong umagang ito? You can raise up and atin niya pag-usapan. Sa ating mga ka-YouTube channel, kung meron kayong prayer request na gustong ibahagi at gusto nyong pagtulong-tulungan nating ipag-pray, please comment that on the comment box at atin niyang babasahin. Pero kung gusto nyong privately na ating mabasa yung inyong mga prayer request, pag i-text nyo sa 0985-867-8322. 0985-867-8322. Yan. Yan yung pag-textan nyo na number ng mga prayer request na yan upang atin niyang mabasa at atin niyang pagkaisahan na ipag-pray. So, walang prayer request sa mga nandito sa ating linya. Magpatuloy po tayo sa ating pananalangin. Manalangin tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for your goodness, for your love. Thank you for continue correcting us, Lord God. Thank you for letting us remind that we must love, discipline, to know more knowledge, Lord God. Hallelujah. Ngayon po ay buong pagpakumbaba kami na lumalapit sa iyo, Panginoon, na nilalapit ang mga prayer concerns na ito. Unang-una sa lahat, aming pinagpipray si Sister Yvonne na gumaganap ng kanyang prayer request ng kanyang birthday, Lord God, sa araw na ito. We are praying for her, Lord God, ano man ang mga trials na kanyang pagdaanan sa kanyang buhay, ayaw siyang tulungan at palakasin, Lord God. Let her feel your presence into her life, Lord God. At hayaan mo na anuman ng mga karamdaman, physical, spiritual, emotional, Lord God, pagalingin mo po siya, Panginoon. I-bless mo ang mga kinakabuhayan niya, Panginoon. Nanggagalingan ng kanyang kinabubuhayan. I-bless mo po, Panginoon. At gawin mong mas lalong maging channel of blessing siya sa ibang tao. Pinapipray din natin ang kanyang pamilya. Ikaw pong siya mag-bless na mas lalo sa kanyang pamilya. Hayaan mo na gumalaw ka sa kanilang mga buhay at hayaan mo na ikaw, O Lord, ang tumulong sa kanila. Let your glory, let your presence be filled with her, Lord God. Ikaw ang gumalaw sa kanya, ikaw ang tumulong sa kanya, Panginoon. Lord, we are praying also yung prayer request ni Sister Hazel patungkol sa kanyang operation, Lord God. Next week, dahil sa paglaki ng bukol ng kanyang tumor, we are praying, Lord, nga ikaw ang mag-bless sa kanya. Ikaw po nawa ang siyang tumulong at gumabay sa kanya, Lord God. Hayaan mo nawa na ang magiging operation niya ay maging successful, Lord God. Lord, at tuluyan ng gumaling ang kapatiran na ito, Panginoon. We are extending our prayer to her, Lord God.
at ikaw mag-bless sa kanya. Ang mga financial needs nila na pangailangan para sa operation na yan, i-bless mo, Panginoon, at hayaan mo na maging successful ang kanyang operation, Lord God. Gumalaw ka sa buhay ni Sister Hazel, Lord God, at hayaan mo na ikaw ang mag-bless sa kanyang buhay. Ang prayer request ni Brother Michael, Lord God, na i-bless mo rin ang kanyang buhay, ang kanyang nanay, Lord God, na nakalimot na sa kanya, Panginoon. Hayaan mo nawa, i-touch mo ang puso ng nanay na ito upang sila ay magkita, Lord God, at sila ay magkasama muli, Lord God. Ikaw mag-bless sa kanilang mag-ina, Lord God. Hallelujah. We are praying also sa yung pamilya ni Sister Baby Joy, ang kanyang mother, Lord God. We are praying na ikaw ang tumulong sa kanya, na bigyan mo siya ng ang trabaho na, yung kanyang trabaho ay mas lalong umigi, Lord God, at maging ito na yung i-bless mo ang trabahong yan, Lord God, at makakayanan niya lahat ng mga pagod na kanyang naranasan sa trabahong yan. Ganon din ang kanyang father, Lord God. We are praying yung stable work na may bigay sana sa kanya, ay sana ikaw mag-bless, Lord God, at maging stable ng kanyang work, Lord God. Ikaw na ang magbigay sa kanya ng talang permanenteng trabaho. We are praying to Sister Baby Joy sa kanyang pag-aaral. Ikaw pong mag-bless sa kanya at huwag mo siyang pabayaan, bigyan mo siya ng kalakasan sa lahat ng mga disappointment. That time that there is disappointment sa kanyang pag-aaral, palakasin mo po siya, Panginoon, i-bless mo ang kanyang mabuhay. Ganon din ang mga pares naming visual with disability na ongoing na nag-aaral, Lord God, na talagang gusto nilang abutin ang kanilang mga pangarap sa kanilang mga buhay. We are praying, Lord, to them, na ikaw ang mag-bless sa kanilang mga buhay at ayan mo na makayan nila ito, Lord God. At pagkatapos nitong paghirap nila sa pag-aaral na ito, ay bigyan mo sila ng stable na trabaho na kanilang ma-apply kung anong pinag-aralan nila, Lord God. We are praying to these students, Lord God. Ikaw po ang siyang mag-bless sa kanilang mga buhay, Lord God. Ganon din, Lord God, we are praying, Lord, sa prayer request ni Sister Nika, Lord God, patungkol sa kanyang kaibigan na nag-i-immersion, Lord God. Tulungan mo po ang kapatid na ito, si Brother Marco, Lord God. Ikaw po ang mag-bless sa kanya. Hayaan mo na maging successful ang kanyang immersion, Lord God, at maging okay na, Lord God, ang trabahong, ang kanyang pag-aaral at matapos niya ito ng mahusay, Lord God. Ganon din, Panginoon, we are praying, Lord God, sa mga friends niya, Lord God, na hindi pa tumanggap sa iyo, Lord God. Lord, let them accept you into their life, Lord God, at use them for your glory alone. Hallelujah. Hallelujah. We are praying, Lord God, sa mga churches na yung ginagamit para maibahagi ang iyong mga salita, anumang denominasyon, anumang sekta, piniling po namin ang iyong pag-bless sa kanila at hindi pagbabangayan ang humahari nawa, kundi isang katotohanan lamang ang kanilang ilabas na ibahagi sa kanilang mga membro, Lord God, na mayroong pagkakaisa upang maibahagi talaga ang totoo mong yung katapatan mong salita sa bawat isa sa amin. We are praying also to our missionaries out there, Lord God, that they are sacrificing their life, they are sacrificing their time just to preach your word, Lord God. We are reaching them for our prayer, Lord God. Ikaw po ang siyang tumulong sa kanila. Hayaan mo sila na maging malakas at courageable sa lahat ng mga disappointment moments sa kanilang mga buhay. Tulungan mo po sila at i-bless mo mas lalo ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. We are praying also sa CDCM United. Lord, yung mga members namin hindi pa tumanggap sa iyo, we are praying, Lord, na ikaw mag-bless sa kanilang mga buhay at hayaan mo na ikaw ay tanggapin ng buong puso, Lord God. Ikaw ang mag-work out sa kanilang mga buhay, Lord God. Hallelujah. Hayaan mo na gamitin mo ang mga buhay nila para sa iyong ikaluluwalhati, Lord God. We are praying sa kaming mga officers. I-guide mo kami sa lahat ng mga decision namin ginagawa. Hayaan mo na magawa namin ito ng tama at i-bless mo kami, Lord God. And with your help, Lord God, we can do everything, Lord God, for this ministry, Lord God. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, we are praying sa aming mga pamilya ng bawat isa sa amin. I-bless mo, Panginoon. Ano man ang pagkukulang,
financially, time, at anuman, pagkalinga sa mga anak. Lord, i-bless mo ang bawat isa sa amin at hayaan mo na maging matupad lahat to, Lord God. Mapunuhan ang lahat ng ito, Lord God. I-touch mo ang puso ng mga magulang na nawawalan na ng time sa kanilang mga anak. I-touch mo ang buhay ng mga anak na patuloy na nagpapasaway sa kanilang mga magulang. Hayaan mo na ang isang pamilya, Lord God. Ang pamilya namin ay magkaroon ng pagkakaisa, Lord God. Ang bawat pamilya ng bawat isa sa amin ay magkaroon ng pagkakaisa, Lord God. Just to serve you and to do your will, O Lord God, sa buhay ng bawat pamilya namin, Lord God. I-bless mo kung may mga nakaaramdam ng mga physical sickness, Lord God. I-heal mo, Lord God. Ikaw ang gumalaw. Hallelujah. Ganon din, Lord God, we are praying sa mga tao na sinasalanta ng mga calamities, Lord God, gaya ng lindol, mga sunstorm, winter storm, mga typhoon, Lord God. We are praying, Lord, all of them, na ikaw ang tumulong sa amin upang aming makayanan ang lahat ng mga pagsubok na ito. Proteksyonan mo po ang bawat isa sa amin, Lord God, sa mga kalamidad na ito. Lord, alam namin na ito yung mga to ay bunga na or ito yung mga sign na malapit ka nang dumating. Pero hiniling po namin pa rin ang iyong proteksyon, mas lamlo sa mga kapatid namin na mga nanampalataya, Panginoon. Lord, hallelujah, hallelujah. Yung mga nadadamay na mga bansa sa mga labanan ng mga malalakas na bansa. Lord, hayaan mo sana na magkaroon pa muna ng kapayapaan upang makarecover ang ibang mga tao, Lord God, sa mga ganitong mga pangyayari sa mundong ito. This is the preparation of yours for na ito ay nagpapaalala sa amin na malapit ng iyong pagdating. Pero hinihiling po namin ang iyong pagproteksyon sa bawat isa sa amin sa mga ganitong mga pangyayari sa mundong ito. Hallelujah. We are praying also sa mga government officials namin. We are praying mula sa pinakamataas, sa presidente namin hanggang sa pinakamababa na position, Lord God. Touch the heart of these government officials, Lord God, to function, do their function with your will, Lord God. Ikaw ang nakakalam sa mga puso nila. Ikaw ang nakakalam sa mga buhay nila. Tulungan mo po sila at hayaan mo na mag-ilid nila ang bansang ito through your guidance, Lord God. Hallelujah. Ikaw mag-bless din sa mga tao na nandyan sa lansangan, na mga nagpupulot ng mga basura. They are sleeping out there at the sidewalks. We are praying, Lord God, sa lahat ng mga taong to. I-bless mo sila, Lord God. Bigyan mo po sila ng matutuluyan, Panginoon. Bigyan mo po sila ng mas maayos na tulugan, Panginoon. Bigyan sila ng mas mabuting trabaho, Lord God, na kanilang ikakabuhay, Lord God. At through this, Lord God, touch their heart at iparamdam mo ang iyong pagmamahal sa kanila para magamit mo sila sa iyong kaluluwalhati, Lord God. Lord, hallelujah, Jesus. Ikaw nang bahalang mag-workout sa mga buhay namin. Ikaw nang bahalang mag-workout sa bawat isa sa amin. Alam namin ang mga panalangin to ay inyo nang napainggan, inyo nang narinig, at inyo nang sinagot. We are receiving that answers. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagkipagkaisa sa oras na ito, sa pananalangin natin ginawa. Alam ko na nakipagpanalangin rin kayo at alam ko na buong puso nyo rin na pinanalangin ang lahat ng ito. At ipagpatuloy natin ipag-pray ang lahat ng ito, mga prayer concerns na ito sa ating mga personal devotions. At hayaan natin na buong puso natin na tawagin ang Panginoon at ipanalangin ang lahat ng ito hanggang mahintay natin ang kasagutan ni Lord. Yan. So, sana paalaman nyo rin kami. Kung nasagot na ang mga prayers nyo, sabihin nyo lang. At atin niyang bibigyan ng pasasalamat na panalangin sa ating Panginoon. Talagang napaabuti ng Panginoon, so salamat din sa kanyang salita na itinanim sa ating mga puso at hayaan natin ito na bumunga sa ating buhay natin at i-share natin sa mga nangangailangan din ng salita ng Panginoon. So dito na po magtatapos ang ating panalangin at ating salita ng Panginoon. So atin na pong ibinabalik sa ating presider.
Okay, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat, Brother Joseph, sa mensahe ng Panginoon na iyong ipinahayag sa umagang ito. At maraming salamat din sa pagpapray sa mga prayer request ng bawat isa. Ang Panginoon po ang magkakaloob. Ang Panginoon po ang magbibigay ng kasagutan sa lahat po ng ating mga panalangin. At muli po ay maraming salamat sa lahat po ng mga nakasama natin sa Messenger. At ganoon din po sa patuloy po ng mga subscribers pa po natin. Maraming salamat din po. At muli po sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe na po ang ating pong YouTube channel, ang CDCM Reunited, The Enlightened One. At ganoon din po, paki-follow din po ang ating pong Facebook page. At naman po sa ating pong pagtatapos ay nawa ano man yung mensahe na napakinggan natin, tumimo po ito sa ating mga puso at isipan, po. At sana i-share din po natin ito sa lahat po ng mga ating mga kapatid. Kung meron man tayong mga kaibigan na hindi pa nakakikilala sa ating Panginoon, i-share niyo po ito sa kanila. At nang sila rin po ay magkaroon din po ng pangako na kaligtasan ng ating pong Panginoon. At ako po pala ang inyong naging presider sa umagang ito, Mary Rose Imbien. Muli po, maraming salamat. At ngayon naman po, dumako na po tayo sa ating closing song. Tinatawagan ko na po ang mangunguna sa atin sa pansarang awitin, Brother Lawrence Christopher Perez. Maraming salamat po and God bless. Ngayon po, sundan po pala ito ng closing prayer na ating speaker. And God bless po. He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. Muli tayong manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat pagkat ikaw ay nandyan na patuloy na gumagabay sa amin, Panginoon. Maraming salamat pagkat ikaw ay patuloy na tumutulong sa amin sa lahat ng mga kabiguan namin, sa lahat ng mga trials na dumarating sa amin. Thank you, Lord.
Lord, you are the Lord who risen from the dead, Lord God, for us to be saved, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita na aming napainggan sa umagang ito. Maraming salamat pagkat ikaw ang patuloy na gumagabay sa amin at patuloy mo kaming i-correct sa aming mga buhay at patuloy mo inipaalala sa amin ang aming mga kamalian upang aming may tama ang aming mga buhay. Ngayon po ay maraming salamat din sa mga lahat ng mga nagamit sa gawaing ito mula sa opening song hanggang sa presider hanggang sa closing song, Lord God. Maraming salamat pagkat ikaw ang gumawa ng panatagan, ikaw ang gumalaw at hanggang natapos ang gawaing ito. Maraming salamat sa papagitna sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for everything that you have done into our life at ang Diyos, ikaw na Diyos ang siya mapapurihan sa aming mga buhay. At sa aming pagtatapos na ito, sa anumang aming pupuntahan, sa araw na ito ay gabayan mo po kami, tulungan mo po kami, Lord God, upang amin itong magawa at amin itong matapos, Lord God, ang lahat namin gagawin. At ikaw ang mas lalong tumulong at gumabay sa amin, magpalakas sa amin, Lord God, sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At lahat ng papuri at pagsamba ay aming binabalik sa iyo. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.